Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Dito naman po ang pobreng Kapampangan. Yung pag-uusapan natin ngayon, yung usapin na ito talagang ayan, relate kayo. Lalo-lalo sa mga Pinoy. Ito ugaling ito. Yung mahilig sa luho. Lalo-lalo sa dyan sa Pilipinas, di ba? Kapag may mga okasyon tayo, hindi na yan nawawala yan. Okay lang magluho tayo, walang problema. Kapag marami tayong pera, marami tayong saving, di ba? Pwede yun. Kaso kung yung iba naman dyan, nagluluho, kahit mag-uutang lang at hindi nila alam, doon sila nababaon lang sa utang. At yung iba, yan, hindi nawawala ito, lalo sa pesta, di ba? Yung mga nangungutang sa mga 5, 6, mga patubuan para lang meron may ihanda. Yan ang mga ugali natin na maluho tayo pagdating sa ganyan. Yan ang ugaling Pinoy talaga na hindi natin maiiwasan. Real talk lang po to. Naging totoo po itong usapin na ito. So, tinapik ko po to at binlags para alam din natin kung ano yung gagawin natin yung maging maluho tayo at yung mga tao na yun kailangan iwasan natin. Di ba? So, itong tips na ito para po sa inyo. Keep watching po sa mga taong ang isa na ayaw natin yung sa tao na ganun na sobrang luho at sa luho natin na yun, siyempre tayo rin sa sarili natin, alam din natin na siyempre kapag maluho tayo, di ba, wala tayong maiipon. Karaniwan sa atin na karamihan kapag dating sa paggastos ng pera ay ang pagiging maluho. Ito ang kaugalian na bumibili ka ng mga bagay na hindi mo na kailangan. Wala namang masama dito kung paminsan-minsan bumibili ka ng ilang bagay bilang reward sa iyong sarili. Pero ang masama dito kapag napasobra ito at hindi pasok sa iyong budgets o sahod. Kaya ang magiging resulta ay utang. Kailangan mong umutang para lamang masatisfied yung luho mo. Ang mangyayari dito ay parang kulog ang pera mo. Dahil wala itong nailalabas na kita. Mas mabuti sana kapag ang inutang mo ay pera ay inilagay mo sa isang bagay na kung saan nanganganak ito. Di ba? Karamihan sa atin, kapag lumaki ang sahod, kasabay na rin lumalaki ang kanilang lifestyle. Subalit, ito'y napaka-laking kamalian na dapat mong iwasan. Ang mas magiging mong gawin ay palakihin mo na lamang ang ipon mo. Sabihin na natin na dati 10% lamang yung ginagastos mo ay naitatabi mo sa iyong ipon. Ang gawin mo, pataasin mo to ng 20%. I-save mo, diba? At ituloy-tuloy mo lamang pataasin hanggang maabot mo ang 50 to 60%. Sa madaling salita, makakabuti na sa ipon mo lamang ilagay ang pera mo kesa sa luho mo na wala namang maiambag sa buhay natin, di ba? So, ngayon, paano natin maiiwasan ang pagiging maluho? Una, praktisin mo yung yung delayed gratification. Praktisin natin. Kung meron kang gustong bilhan na isang bagay, importante pag-ipunan mo muna ito. At kapag mayroon ka ng sapat na ipon, saka sa tamang oras para bilhin mo ito. Ang kalaban mo dito ay inyong sarili. Kaya importante na kaya mong kontrolin ang sarili mo. Na wag mo nang bilhin ang mga gusto mo, luho, kapag hindi pa ito pasok sa budgets mo, di ba? Kasi kung hindi mo gagawin 'yon, mapapasubukan, lalo na yung ipon mo, kokonti lang at napasubo ka dun sa gusto mong bilhin, yung budget mo sira, di ba?
So itong ano na to, tip na ito, sinasabi ko po sa inyo para malaman nyo po. So itong pangalawang tips naman, kung ano nga ba yung mga importante na pangangailangan mo. Halimbawa, ayan, isulat mo sa papel yung mga gusto mong bilhin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ito ang mga bagay na dapat mong unahin bago ang paggastos mo sa iyong luho. Kung sapat lamang ang iyong pera para sa pangangailangan mo sa pang-araw-araw na pilitin mo ang iyong sarili na bilhin mo lamang ang mga bagay na sa iyong listahan. Sadyang napaka-importante ang listahan ito at huwag na huwag kang lalabas o magsa-shopping nang wala ka nito. Gumawa kayo ng papel at isulat nyo lahat yung mga kailangan ninyo para exactly na yung nabibili ninyo nandoon. Hindi yung pagpunta nyo doon, yung kuha ka na ng kuha, kuha ka na ng kuha, kuha ka na ng kuha, hindi mo namamalayan, pera mo wala na, at yung mga pangangailangan mo wala pala. So yun ang sinasabi ko sa inyo, yung kailangan maglagay kayo ng magdala kayo ng papel na isusulat nyo lahat ng bibilin ninyo nandoon, at hindi kayo mangangapa at kung ano pang dadaklutin ninyo bibili, at yung budget nyo ay masisira. At yun nga, sa sobrang gusto ninyo na yan, yung mga luho-luho ninyo, bilhin dito, bili doon, bili dyan. So walang nangyayari sa savings nyo. At itong pangatlo, bago mo ilagay ang isang bagay sa iyong listahan, pag-isipan mo muna itong maigi kung kailangan ito, o baka naman pwede mo nang makapaghintay, di ba? Sa bawat bagay na idadagdag mo sa inyong listahan, importante mong alamin kung ano nga ba ang purpose nito. Sabihin natin, malapit na yung masira yung cellphone mo, di ba? At kailangan mo nung palitan, maaari mo itong idagdag sa inyong listahan. Pero kung maayos naman, gumagana naman ang yung cellphone at maaari tatagal pa ng ilang taon, mas maigi siguro wag mo munang isama sa inyong listahan. So ito pang-apat, iwasan mo yung mga tao na mahilig gumastos. Kapag ang lagi mo ang kasama yung gano'n na maluho ay yung mga taong gumastos, may mga oras na ikaw ay mapipilitan at mapapagastos na rin. Sadyang nakakahawa ang pagiging magastos. Ang tanging paraan para maiwasan ito ay layuin mo yung mga kakilala napakahilig gumastos ng kanilang pera. Diba? Kailangan iwasan. At ang panglima, ito ay paglalabas kayo, lalo na yung sa ATM nyo, huwag nyo dadalhin, magdala ka na lang ng cash na exactly, kasi kapag dala mo yung ATM mo at may mga gastusin, siguradong mapapalabas at mapapalabas yun. Hindi yung kamukha ng cash na pera na dadalhin nyo, exactly lang, na hindi ka talaga makakabili ng sobra-sobra. Kung may lakad ka, kasama yung mga kaibigan, iwanan mo sa iyong bahay yung mga credit card, yung ATM card mo. Dahil kapag dinala mo ito, maaari kang matukso ng iyong luho at mapagastos ka ng wala sa oras. Pero kung limitado yung cash na dala mo, di ba? Sa loob ng bulsa mo, hanggang sa amount lamang ang maaari mong gastusin. Yun ang sinasabi ko sa inyo na, ayun, ito pa yung tips na isa, yung pang-anim na maaari mong gawin para maiwasan mo ang pagiging maluho, ay itulong mo lamang ito. Itulong mo lamang ito. Ito yung napaka-tibong paraan para sa mga taong laging napapaas gumastos para sa ating luho. Diba? Ang mga luho na mga bagay na hindi mo naman na kailangan, ito ay sadyang hindi maganda kaugalian para lamang makipagsabayan sa uso. Wala namang masama mangyayari sa iyo kung hindi mo kayang sumabay dito.
Pero ang tamang masama dito, kung pinipilit mong makipagsabayan sa mga uso kahit hindi mo na makakaya talaga, di ba? So, kailangan kapag magluluho tayo, alamin din natin yung sarili natin kung afford natin, kasi kung yung luho natin at yung ipon natin simple lang, sapat lamang sa mga pang-araw-araw natin, huwag tayong makipagsabayan, lalo tayong malulugmok sa ganun na ugali. Kaya itong tips na ito, at sana meron kayong natutunan sa mga sinasabi ko. So, happy watching po sa inyong lahat, at sana meron kayong tips na nalaman dito sa Binlags ko. God bless po. Enjoy watching po ulit.